Ito yung isa sa mga napatapos nila boss nung nakaraang North, Pagudpod. Sa FPR nila nilaban to. Direct locker. Ilan pa uwi ni sir nun? Bali 5 to. 5? Grabe, ang dami, no? Nasa hiraman. Ito tingkit, dinapot ka agad. Ito, iniimbitahan ko kayo sa NDR 2024, no? Sa unang karera po natin, tayo po ay magbibigay ng isang Honda Civic 2024. Lulupit na kalapati ba ang hinahanap mo? Di ka nagkakamali, si Dabarkat ang dapat bro. Malupit na panser ay dapat kilalanin mo. Marami kang matututunan sa kanyang video. So hello, what's up mga Kadabarkads? Ngayong araw nga ay nandito tayo sa Amparo para kilalanin ang President Panshir dito mismo sa club ng KFPR. Kilalanin natin ang President Champion Panshir mula rito. Ano na? Welcome to KFPR. Ako nga pala si James Carlo Bernardo, club president ng KFPR dito sa North Caloocan. Ako po ay isang fanshare din na nangangarap din na magkaroon ng magandang kakilala pagdating sa pag-iipon. Mga magagaling na fanshare gaya din natin. Ako po ay baguhang fanshare na nagtayo ng club dito sa North Caloocan. Ito po yung pangalan ng club, KFPR. No? Dapat to talaga ay Caloocan Fanshares Pigeon Racing Club. Pero dahil nga meron po tayong mga nakadikit na city katulad ng QC, Bulacan, pinalitan po namin ng Kalapatids para ma-adapt po natin yung ibang lugar. Pero dito lang po tayo within sa North Caloocan. Ito po yung love ko. Natayo ko to ng panahon ng pandemic dahil walang magawa, welding. Hanggang sa dumami ibon at yung mga pinanggalingan niya sa mga magagaling nating mga idolo. Siyempre unang-una na si Kuya Eric Macalino, number 1 yan. Yung munti kong loft, natayo yan noong 2021. Sa loob ng taong pandemya, yung pinagkalibangan ko. Kaya nagporsige rin ako magkaroon ng sariling club para naman sa ating mga maliliit na fanshare. No? Hindi naman po tayo ganun kalaki, pero alam ko na makakatulong po ako sa, lalo na sa mga baguhang fanshare na gusto sumali sa club na mabibigyan sila ng magandang papremyo. Invite ko kayo sa aking munting loft, itong JCB Loft, no? Buo noong 2021. So, pagpasensya nyo na. Ito yung mga panlaro ko sa North. Pagpipilian ko po to. So, 40 ibon yung tinetrain ko. Siguro baka 5 hanggang 10 ibon. May sali natin sa derby ng sa mga big club. At syempre gusto ko ipakilala sa inyo ang ating magaling na lockman, si EJ Kaliwag. Bago lang siya dito, sir? Bago lang? Bago lang. Pero matagal ko ng tropa. Ibon din po ba siya? Sa ngayon, stop siya sa ngayon. Stop ako sa ibon kasi gusto ko dito muna Nausap ko siya para matutukan din pag-ibon ko. Dahil nung panahon na eleksyon, pabayaan ko tong pag-iibon. Tumakbo ako kapitan pero hindi pinalan. Na dati akong kagawad dito sa Amparo. Pabayaan ko siya ngayon. Kinausap ko si EJ Kaliwag na tutukan muna itong mga ibon. Kasi sayang naman yung mga naipundar natin na baka mamaya meron naman silang tira sa ibang club kapag bigyan tayo. Bali, eto na yung pinakakalapati dito ni sir. Ubang technique pagaganyan? So, eto pang motivate lang namin. Paris-paris na kasi. Pagka wala silang motivation, minsan naggagala lang talaga sa labas. So, ngayon, yung motivation nila yung pag-iitlog. Yan, may binabantayan sila. So, mabilis yung pagpasok nila ngayon. Kinokondisyon na lang namin yung speed nila talaga. Dating sa liparan. So, lahat po ito panglaro natin sa North. Parang hiwalay po yung babae at lalaki. Sama-sama na po. Kasama na. Okay. Mahirap paghiwalayin Well, sa sistema, sir, sino po nasusunod sa inyong dalawa? Yung lockman po ba o kayo po? Pagdating naman sa sistema, kasi meron din siyang mga ideas or mga natutunan niya sa nag-iibon siya, ina-apply niya rin. And pag meron naman ako sinasuggest, sinusunod niya naman. So, bigayan lang po kami na para mapaganda namin kung ano yung maging best ng ibon. Bali, ano po yung mga bloodline, sir, na nandito po sa loob ng loft niyo po? More on, unang-una syempre yung Super Blue ni kay Eric Macalino. Yan yung talagang naging baseline ko nung una yung clear house line niya. Meron po akong karamihan po dito, mga Taiwan line. Taiwan, syempre na-purchase po natin yung Taiwan na ibon. Halos Taiwan din yung iba dito. Tapos isa sa mga ibon na medyo produce ko po talaga itong blue face na to. So, puti siya na nagbo-blue yung mukha, red eye. So, ito ay sariling gawa ko na Ano to. pong pinaka-line niyan, sir? White Vandenbroek po ito. White Vandenbroek. Purchase ko rin po ito sa kaibigan. Quartered line po talaga siya. Kaya lang, syempre, tumesting po tayo. Nakapagbitaw naman po tayo ng Tacloban pero hindi pa po tayo nakapagpa-uwi ng blue face. Pero siguro baka sa susunod, baka chamba na siya. Nagilipad ka, sir,
mga achievement ka po ba agad nun nung pumasok ka sa larangan ng pagkakalapate? Yung unang pagpasok ko noong 2021, actually matagal na akong fanshier pero on and off. 2021 doon ako totally focus sa pag-iibon. Ngayon nag-purchase ako kay Eric Macalino ng mga YB. Yun yung Tommy Sosa yung beer house niya. And then kay Sir Rex, yung taga Maligaya na mga Jansen. So sa unang pag-iibon ko, sa NHBC ako nag-load na kay Kuya Ding Ventura sa Rolling Hills. Sa awa naman ng Diyos, merong achievement yung nag-third overall doon sa area niya. Sa knockout, pang second yata siya ng knockout. Yun yung unang-unang series na nakapasok ako talaga. Nakaroon ako ng achievement. Pero sa ngayon, dahil nga anong panahon ng election, medyo stop muna ulit. Ngayon lang po ulit tayo balik sa pag-iibon. Natatandaan ko kasi nung high school ako, nag-iibon na ako. Uso pa yung mga street fights sa C3 South Caloocan, nag-iibon na talaga ako. Pero ang uso kasi doon, ang alam ko lang yung malaki ilong, mga racing, di ba? Yung mga mistizo, ganon, mga pigeon owl. Pero marami palang klase ng pag-iibon. So noong 2009 na nalipat ako dito sa North Caloocan, dito sa pag-iibon. Yun yung time na pumasok, nagpa-member ako sa Metro. Pero hindi ako nag-focus, hindi pa ako naging tuloy-tuloy yung pag-iibon ko. Kumbaga on and off. Dahil nga may business ako, tapos napunta sa politika. Ano nangyari? Sir, napansin ko sa Laguna, sir, marami kayong manok. Nagmamanok din po ba kayo dati bago kayo mag-alapate? Actually, yung pagmamanok, libangan ko din yan. Pero yun nga talagang sa kalapati na ako nag-focus ngayon dahil umano kasi medyo ubus talaga yung oras lalo na pagdating sa pagkakondisyon. Tapos pag may laban, ubus yung oras. Tapos hindi rin maasikasi yung business. Kaya at least dito, nasa bahay lang. Akyat lang ako dito, tignan ko lang itong kalapati ko. Talagang ito ang naging libangan ko. At ito rin yung pumalit. Kasi ang pagmamanok kasi okay naman siya basta huwag kang magpapakontrol sa bisyo, no? Okay naman ang pagmamanok. Pero etong kalapate, etong nakitaan ko na nagtanggal talaga sa akin ng stress. Nung panahon na ang pandemic, etong naglibang sa akin. Kaya focus na ako sa kalapate. Etong isang linyada ko na to, actually ito gawa ko lang din, experiment. Unang clutch ng magulang nila, pinatapos ko kagad ng isang beses lang talaga magpa-clutch sa ibo. Tapos pahinga na sa mga magulang. Pinatapos ko ng complete clocking sa North. And ito yung pinaparami ko. Ito yung blue face, isang linyada to. So, Bali, sir, grabe, ano, pagka isang breed nyo lang, baklas na po agad. muna. Di po kayo nag-try mag second clutch, third clutch, mga ganun? bali, tinesting ko muna kung magaling yung ibon. So dahil nga pinag-graduate ko kagad at talagang maganda uwi niya, at tawag ko dito gangko line eh. Yung gangko line kasi parang translation yun sa Japanese na makunat. So yung pinanggalingan kasi nito, yung magulang nito, yung batang pinagbilang ko Hapon. Galing pa siyang Japan? Local to, local yung local. magulang. Pero Japanese yung Linyada niya. pinagbilan ko. So kaya tawag ko dito Japan eh. Pero pinangalanan ko siya Gangko line kasi makunat talaga siya sa pagdating sa long distance. So ito yung mga itsura nila. Blue bar siya na pulang-pula yung mata. Minsan nagwa-white light siya. Bali, 4 na linyadang umiikot sa akin dito. Super blue, beer house, blue face, at saka tong Japan na to. Parang pinaka-trademark nyo siya doon kay Sir Eric Macalino talaga, no? Yes, so yun ang pinaka-baseline ko. Yun talaga pinang-i-infuse ko. Mga hindi nakakalam na vlog na rin natin Sir Eric ilang beses na. Si Sir Eric isa sa pinakamaraming achievements dito sa lugar nga namin. Yan. Bali, meron akong gagawin experiment na pag-usapan namin ni Aging. Yung blue face, i-cross ko siya sa super blue ni Sir Eric. Kasi gusto kong matesting yung galing. Kasi nakita ko yung kay Eric talaga hanggang dulo. So, dahil nga na-testing ko naman yung blue face na nagtakloban ako. Bagamat di nakauwi, pero nakita ko na may ilalayo siya. So ngayon, i-infuse ko siya sa super blue ni kay Eric. Kung niyo po yakit dito yung ibon, sir, kailangan naka-vaccine na po ba yun? O ano po bang ginagawa niyo dun sa mga young bird? Bago niyo yakit? Bago po natin yakit yung ibon, syempre kailangan fully vaccinated. Although matindi ngayon ng mga sakit kasi kahit sa ang loft yata or sa ang lugar, talagang talamak yung one-eye cold eh. Yung one-eye cold mas matindi pa, na halos nagmumuta yung ibon hanggang naglalaway. Hindi ko alam kung anong tawag doon sa virus na yun, pero halos tinatamaan din sila. Pero pag naka-recover sila, tuloy-tuloy na hindi na sila tinatamaan. Kumbaga hindi na bumabalik yung sakit.
Isang beses lang talaga nangyari. Kung mangyari man yung ganon, talagang tutukan lang talaga na kailangan din ng antibiotics siguro. Kahit may vaccine po ba, sir, tinatamaan pa rin ba? Tinatamaan. Lalo, parang bago yung sakit ng ibon ngayon eh. Nung araw kasi natatandaan ko na sa sakit ng ibon, one eye cold lang, tsaka cancer eh. Pero ngayon, ibang klase, nagmumuta, naglalaway, tapos going light agad, bumabagsak, tigok ka agad. Pagka ganun po ba, sir, iniwalay niyo po ba agad yung So, ibon o sama-sama pa rin po sila? Actually, kahit hiwalay mo yan, ano na sila eh, hawa-hawa na yan. Ang ginagawa ko na lang, yung malala talaga, halos hiwalay na talaga. Hindi ko naman kinakal, hinihintay ko na lang na mamatay. Kasi hindi ko kaya pumatay talaga na ibon. Bali, sir, ano po yung ginagamot niyo doon pag ganun? Meron kaming pinaghahalong yung water soluble na antibacterial, yung Betracin Gold, saka Betracin Ultima, saka yung Amoxtin. Pinaghahalo namin tapos sinisiringe namin. Maganda, effective siya, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Kapag syringe po kasi wala nang sayang-sayang doon eh, no? Oo, talagang direkta. Kumpara sa ipapainom pa, may matitira pa, no? Yun, Sinisiringe magandang na technique namin. pala yung gano'n, no? Yung malaking syringe, mga 10 ml, hanggang gumano siya. So siguro mga dalawang nakaka-recover agad. Yung Betracin Ultima, the best talaga, at saka yung Amoxtil. So ayan, intervene mo natin tong Lopman ni Sir, na si Sir EJ. Yan. Sa pagpapatuka ba, ilang beses kayo nagpapatuka ng ibon sa isang araw? Pagpapatuka kasi sa umaga, saka sa hapon lang, 2 beses lang sa isang araw. Pero sa breeder, 3 beses. Kasi sa breeder, pag nagsusubod, malakas sila kumain. Ang oras ng tuka nila, 9 sa umaga, 5 sa hapon. Tapos tubig, bago sa umaga, palit ulit ng hapon. Mahirap din ba maging isang Lopman? Para may idea din yung iba, mahirap din ba maging isang Lopman? Sa akin, hindi naman kasi bukod sa paglilinis ng mga perch nila, patuka, palipad. Yun lang naman gagawin. Pagtapos nun, magpapahinga ka na. Tsaka pag dati kang nag-iibon, parang hindi hirap, no? Hindi. Tsaka pag gusto mo yung ginagawa mo, no? Oh, yan. Pag talagang yung hobby mo na, ka na eh. Kumbaga, sanay ka na eh. Sa vitamins, siyempre, ikaw ng Lopman dito. Halos ikaw din ba yung nagdi-decision na muna bago yung Sa pinaka-boss mo? sa vitamins namin, si boss ang tinatanong ko dyan kasi unang-una, kailangan kung susundin mo sa lahat, yung boss mo. Pero may mga sinasuggest din ako kasi dati may mga sarili din akong ibon bago ako nag-Lopman dito sa kanya. Yun, lang kami, tanungan lang kami kung tingin namin gagana sa ibon namin, gagawin namin. Kung hindi, alisin namin. Pamamahala sa paglilinis niyan, papalipad, pagdadala sa club training, mga ganun. Ako lahat nag-aano. Binavitamins nyo na agad dyan pag pa lang, yung Sa nilipad ngayon- nyo na. Sa ngayon kasi ang pinaka-vitamins namin sa tubig lang muna Wala pang Pero siguro, magte-testing na kami. Mga middle na ng training. Mga ilang kilometer kayo bago magbigay ng vitamins? 150 150. So, yan, yun pala, 150 Kasi pag bago mga magbigay. ganyan, malapit pa lang naman, hindi pa naman siguro kailangan ng yan. Pero sa low fly, talagang batak na ang ibon. Minsan pag nag-self-toss din kami, kapag walang training, self-toss. Sa self-toss naman, mga ilang kilometer ba yung pinakatamang Ang pag-self-toss? namin, sa amin lang 80 kilometers Kabanatuan talagang self-toss namin Pag north, Unang toss yun ng ibon nyo. ay hindi, sa pag nasa na sila, pag unang toss, lang, San Miguel lang o kaya Bukawi. Pero pag yung mga lumilipad na sila, tapos, training na sa track, ang self-toss namin, Kabanatuan. Ali, ito na yung mga parang pinlalaban nyo, no? Ito. Halo-halo na yan sila. May mga sticker na dito. Pero sa pagkaskas ng sticker, ikaw pa rin yan. Ako lahat yan, pati sa pagkaklak. May mga paitlugan pa. So, sino suggest niyan? Ikaw din, yung Ako pinakagan. na naglagay niyan. Kasi Ah. nag-iitlog Kumbaga, ginagawa ko na lang pang motivate sa kanila yan. Pero hindi ko naman pinapapisa. Hindi ba dyan, pinalitan ko na ng fake egg. Para hindi mamisa. Para ganahan din umuwi, Para no? ganahan ng uwi. Pan-south natin, halos same lang po tayo ng bloodline. Ayun, nandun sa kabila. So, dito na lang tayo. Medyo makulan kasi. Saka, baka bumagsak tayo dito sa loob natin.
Pero same lang po sila ng bloodline ng yung Blue Face, Super Blue, tapos yung Taiwan natin at saka yung beer house line ni Sir Eric Macalino. Bali, ito yung isa sa mga napatapos nila boss nung nakaraang North. Finisher nila. Ayan. Ito. Ang pagudpod yun, pagudpod. Pagudpod. Sa FPR nila nilaban to. Straight clacker yan, no? Street locker. Ilan pa uwi ni sir nun? Bali, 5 to. 5? Grabe, ang dami, no? Dalawa, nasa hiraman. Grabe. Sa tingkit, dinapot ka agad eh. Ito, ililipad ulit namin to. Ay, babalik nyo pa, sir, yung ganon. Ah. Nalaban ulit namin. Tapos sa South, sa Tacloban, sir, ayun lang di mo no? Yung, ilang peraso yun, sir, yung sinampan nyo ng Tacloban? Actually, yung ano lang, puti lang talaga eh. Ah, puti. Plain po siya na puti. Merong konting batik lang din na. Eh, grabe, tumakma ka na rin pala yung mga... Parang mga ganito, sir, mga ganito po ba? Ayan. Parang ganyan, yan. Yung mga puti nyo, sir, mga itim din yung mga pinakatuka nila. Oo. Hindi more blue yan. Ano pong lahi ulit niyan, sir, yung mga ganyan? White bundle blue. White Vandenbroek. Yan. White Vandenbroek pala yung mga ganito ni sir, ah. yung karamihan sa mga nag-grizzle po, etong mga ganito, nakross ko na kasi ito sa masini ni Kuya Nonoy Matnog. So, tetestingin ko pa lang to. Kaya nagkaroon na sila ng mga itim-itim. Yan. Sa Grizzle, tas yung white, sir, pinagpartner niya, no? Oo, ayan, katulad nito. Kaya minsan, lumalabas mga ganito, itim talaga yung tuka, no, sir? Oo. Pero yung nilipad yung Tacloban, ganyan talaga yung tsura niya, sir, may itim talaga yung tuka, no? Maitim ang tuka. May itim din parang ganito. Ganda, ang ganda na kasi ng mga pagkaputi nila, tas yung itim yung tuka, oh. Grabe, ang ganda. Halos ganito po yung mukha nun, sir, ganyan. sayang, di lang pumuwi ng Tacloban, no? Kung umuwi ng Tacloban, pwede na natin pamigay yung ano. Of color pa siya, no, sir? Of color pa, no? Siguro makakachamba rin tayo by next year siguro. Napauwi natin yung last pagod po. 5 po yan eh. Super Blue. Tapos yung Gangko line. Tapos yung Beer House line. Saka yung Taiwan. So yung dalawang Taiwan, nadampot ng tropa, ginawang breeder na. Grabe, sir, limang ibon, tas iba-iba yung lahi nun. Iba-iba. Eh, grabe, magaling din talaga maglipad dito si sir, eh, no? Kayo mismo tumutok nun, sir, sa ibon na yun? Nung panahon na yun, kasama ko si Roger Panganiban. Shoutout kay paring Roger Panganiban. Siya po yung pinakalopman nyo nun. Si Roger. Asa na po siya ngayon, sir? Buntis yung asawa. Yun. Nakabantay sa asawa, kaya pinasa mo na kay EJ Kaliwan. Naghahabol siya ngayon, sir. Naghahabol. Bali, itong blue bar na to, bali, nag-tip overall siya sa NRPC. Bali, tinagos nila doon. Ito, lahi na ito, Super Blue ni Kuya Eric Macalino. Pip overall? Grabe. Malapit talaga yung mga super blue ni Sir Eric. Yan. Bali, hen to. Hen pa, no? May mga partner yan nun, yung nakamotivate. Lipad to. Wala po, sir? Wala pa lang. May bilang pala sila nun. Akala ko nung una, wala yung kak tsaka hen. Yun pala, pinagsasama-sama na nila, sir. Yun. Kasi may kanya-kanya silang mga trapdoor dito. Yan. Pero ang kagandahan dito kasi may ano sila, oh. Nakamotivate sila, may mga paitlugan. So, para ganado rin. Sir, di ba masama yun? Sir, kunyari maaga nag-itlog sa ibon. Habang kinakarir, di ba masama yun pag ganon? Actually, pag nag-itlog, hindi namin kinakadya. Nalilipas namin na isang training. Tapos pwede na. Makapagpahinga lang sila ng mga ilang araw lang. Bawal po ba yung kunyari kakaitlog lang kahit 3 araw, sampagad? Kadalasan kasi stress yung ibon pagka nangitlog talaga. Siyempre, kumbaga umiir yan. Parang tao, pag nanganak, diba? Pagod na pagod. Pero after nang, pag nailabas niya naman yan, makakain na sila, magkaroon lang ng konting, ma-energize lang yung katawan nila. Pwede na ulit ilipad. Hindi na masama yun. So, ayan mga kadabarkers, dapat pupunta pa kami sa breederan ni Sir. Kaso nga lang, medyo malakas na rin yung pinaka-ulan. Sir, ano po yung mga bloodline, sir, na nandun sa breederan nyo, sir? So, yung mga bloodline po natin na nandoon, syempre, number 1 yung Super Blue ni kay Eric. Yung Gangko line, yung Blue Face, and then may bago po ako na, yung Beer House line, at may bago po akong purchase, yung galing po kay Nonoy Matnog, yung Vasily line niya, at saka yung Taiwan niya, na puti rin, na grizzle, na puti. Yun yung mga nadagdag. Saka may mga bago rin na galing din sa mga tropa, yung mga tinatawag nilang D19. Pero, tetestingin ko pa lang yun. Yan. Sir, ano mga payo mo sa mga gustong pasukin yung larangan na pagkakalapate? Yan, sa mga gustong pasukin yung larangan ng pagkakalapate, syempre,
kailangan hindi yung gusto mo lang. Kailangan talagang isa puso mo rin kasi pangit yung magkakalapati ka ngayon, sa susunod na buwan, tinatamad ka na. Kailangan talaga medyo pag-isipan mo rin dahil ang pagkakalapati sa totoo lang medyo magastos yan, no? Hindi ko sa dinidiscourage ka, pero kung yan ang passion mo talaga, eh, isa yan sa magiging stress reliever mo, yung pagkakalapati. So, sa mga gusto magkalapati, syempre, lalo na yung mag-uumpisa, pag halimbawa gusto nyo kumuha ng mga bloodline na mga ganda, puntahan nyo na yung mga tropa nyo na nakapagpatapos ng duluhan. Hiramin nyo or bilhin nyo, bigyan nyo ng patuka. Depende sa diskarte nyo. Kumbaga, kumuha na kayo ng the best. Huwag na yung dampot ng dampot kasi magastos at masasayang yung oras nyo. So ako, naranasan ko kasi yung mag-experiment. So hanggang sa, hindi ko naman perfect yung pag-experiment, pero meron na kasi akong mga napatunayan na bloodline na umuwi hanggang duluhan. Iniimbitahan ko kayo sa NDR 2024, no? Sa unang karera po natin, tayo po ay magbibigay ng isang Honda Civic 2024. Second hand po siya pero Class A at quality. Bali, ito yung pa-premyo, sir, sa darating na NDR. Bali, ito yung target kong pa-price sa NDR natin, no? Kung ma-reach po natin yung player, para hindi naman po lugi kasi alam nyo po, ang NDR may sarili po tayong truck na pabiyahe. So, kung ma-reach po natin yung player po natin, ipamimigay po natin to plus cash prize po. Bukod pa sa first overall yan, sir, tapos meron pang cash prize pa. Meron pa pong cash prize po sa mga susunod. Super Second, set. third, opo. Yung So, pala. open category po tayo dahil wala po tayo na-release na sing-sing para sa NDR 2024. So, nag-decide po kami na open category po ito. YB man yan o Allbird po yan, pwede nyo pong isali po dito sa KFPR. Kahit po saan yan, kahit sa lugar po yan, sir, kahit dito sa Quezon City, pwede po sila sumali. Priority po natin yung Caloocan, North Caloocan. Pero kung makakatulong naman po yung ibang lugar para sumali dito, makakatulong sa club para maipamigay ito, eh tatanggapin po natin yung ibang lugar para makasali po at makakuha po. Kunyari, sir, Quezon City, tapos gustong magtayo ng kargahan sa kanila para yung ibon dadalhin dito, parang loading station sa kanila. Pwede po. Pwede po, Wewen. Opo, pwede po kasi sabi ko nga, yung KFPR, pangmasa po kasi to na club na to, no? Pwede sa mayaman, pwede sa middle class, pwede sa mahirap. So, katulad po ng mga palaro po namin, meron po kami tinatawag na lucky pick, no? Merong yung pang 40 pwedeng manalo, yung pang 50 pwedeng manalo, yung pang 30 pwedeng manalo. So hindi lang po yung pinakamabilis, yung pinaka-loyal po pwedeng manalo po, no? Kaya sabi ko nga, supportahan po natin tong KFPR para maibigay po natin yung magagandang pa-premyo para sa ating mga fans here. Bulacan, pwede po ba silang sumali rito, mga ganyan? Pwede po. So Yan. open naman po ang KFPR, lalo po ngayong nag-uumpisa po tayo. Wini-welcome po namin ang lahat po ng fans here dito sa KFPR. Magkano po pinaka niyan, sir? Pinaka pasukat o kaya yung pasali sa register sa club, paano po? Dahil nga po bago ang KFPR, nag-decide po kami na ang sukat po ay 100 pesos lang, no? Kasama na po yung membership nun. Sa mga nakakubo pro naman po, ang hinihingi lang po namin ay 20 pesos para sa encode lang po. So, Member ka na agad po nun, sir? member na po sa ngayon. Kaya magmadali po kayo kasi darating po yung araw na magsisiksikan po ang KFPR dahil maganda po ang palaro natin at bibigyan po natin ng assurance na magiging maayos at magandang palaro natin. May sarili po kayong truck, sir. Bali ilang capacity ng ibon po ang kasya dun, sir? May sarili po tayong truck, mamaya po pakikita ko po sa inyo. Ang capacity po niyan ay 4,000 birds. No, pero maluwag pa yon dahil malaki po yung truck natin at maayos at malinis. Saan kayo maaaring makontak, sir? Kunyari, gusto nila magkaroon ng loading station sa kanila. So, sa mga gusto pong magkaroon ng loading station, PM nyo lang po, JCB Flyers Loop. No, PM nyo lang po ako. Usap po tayo sa messenger ko po. At yun po, entertain ko naman po kayo. Pero syempre
siguraduhin nyo po yung mga magko-co-or po. Siguraduhin nyo pong kailangan maging tapat po tayo sa mga player po natin. Lalo na po sa mga nasasakupan natin. Para po hindi po masira yung una-una kayo. Pangalawa, yung club natin, no? So, welcome po ang co-or dito sa KFPR. Good afternoon po, ito po ang ating training track. Sa pangunguna ng ating magaling na driver na si Kuya Edwin. No? So, sa training track natin, meron siyang 7 layer. No? Meron siyang sariling pinto na ikaw mismo ang magpapasok sa ibon. No? Naka-centralize yung lock niya, hindi mabubuksan yan. Safe na safe. So, sa bawat layer, kung papansinin nyo, wala tayong division, no? Kaya ako po ginawa yan para yung ibon nyo po medyo maluwag po. Kasi kung lalagyan natin ng division, medyo kontrolado yung paglakad nila eh. So eto, talagang napakaluwag po nito. Ito po ang release natin. Dyan po sa ano yun. Dito po tayo nagre-release sa bandang kanan, no? So sabay-sabay po yan, pagka binaba po yan. Sabay-sabay po ang release. Mga kaibon, mga kalapatids, testingin nyo pong magsampa dito. Sisiguraduhin ko pong safe na safe po ang ibon nyo. Saan po located to, sir, yung club niyo, sir? So yung club po natin, located po siya dito sa Amparo, North Caloocan, Barangay 179. Pwede nyo pong i-search KFPR Loading Station. Sa Google Map lang po, makikita nyo po. Ituturo na po kayo dito. Laling, malapit sa mga taga San Jose del Monte. Yan, Pwede kayo magarga dito, malapit lang kayo. Along the highway lang po tayo. Ayan, along the highway. Ng Malanting, yan. Tsak, madadaanan nyo yung mismong pinakakalab. Pag makita nyo yung mga parang nakalang mga truck, mga Hardware, yan. hardware. Tapos ito, ayan, makikita nyo. Ayan. So, ayun, mga Kadaver Kids, try nyo rin maglaro dito sa KFPR habang maga pa. Kasi ang ano nila, kung may Kubo Pro na kayo, 20 pesos pa yung code. Yan, member na kayo, sir, no? Yun. Tapos ang nag-i-encode din, sir, ito. Si EJ din, si Lopman, tapos encoder ka rin pala, EJ. Man sa umaga, encoder sa gabi. Yun, May loading. yun, ang galing. Ayos na ayos pala. So, ayan, no, nakakita na nyo na yung club ng KFPR. Yan. Try nyo rin maglaro, mga Kadaver Kids, oh. Yan, open category sila sa derby ngayon na darating sa NDR. Pero sa South, sir, no, meron kayong ring Sa na... South po, meron tayong nirelease na ring, no? Halos pinamigay natin ng libre yung ibang ring. Sayang yung iba, hindi kagad nalaman eh. Pero siguro pag-aaralan ko na lang yung guaranteed price ng SDR natin. So sa mga maglo-load po or magpapa-member po sa KFPR, wag po kayo mag-alala. Kompleto po tayo ng dokumento. Lahat po yan, may permit po tayo pati sa pag-travel, pati po itong truck po na to, maayos po ang mga papeles. Kaya mag-load na kayo para hindi kayo mag-alala. So ayun na nga mga Kadaver Kids, nakilala na natin ang President Panshir mula rito sa KFPR dito sa may Amparo. Kasama ko rito syempre si Carlo Aquino, ayan, si Sir, tapos si EJ. Yan. Sa mga gustong magsampa rito, kontakin nyo lang siya sa number na to at kontakin nyo lang sa Messenger. So ayun lang mga Kadaver Kids, maraming salamat sa punto nyo sumusuporta sa atin. Hanggang dito na lang, goodbye, peace.